muling magpapatuloy po sa atin ng pinag-aaralan sa ating pong morning. Okay, so before po tayo magsimula, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po namin Ama na kahanin nasa mga langit. Nagpapasalamat po ng patuloy sa inyo. Patuloy na paggabay po ninyo sa amin sa umagang ito. Sa pag-aaral po namin nawa Ama, kami po nawa ay samahan na bilang na Espiritu sa aming pong kalagitnaan at maging gabay po namin ang mga salitang bawasa po namin sa pag-aaralan sa aming pong pamumuhay bilang Kristiyano. Maraming salamat po Ama sa pagising po ninyo sa amin. Umaging ito. Salamat po ang alingit na lang sa Panginoon na Jesus. Amen. So once again po mga kapatid, welcome po sa bawat isa sa ating pong morning mana. Hindi po sa mga nakatune po sa ating Facebook Live Zoom meeting. At patuloy pa rin po natin pinag-aaralan ang may pamagat na I will come again. Okay? So, regarding pa rin po ito sa second coming ng Panginoon at ang subtitle po natin sa umagang ito, ay may pamagat po na Take Heed that no man deceive you. Ano po kayang ibig sabihin nito mga kapatid? Talagang ito po ay isang warning po sa bawat isa po sa atin na pagdating po na bago po dumating ang Panginoong Jesus ay talagang marami pong mag-aanyo Diyos-Diyosan mga kapatid. Sabi po dito sa ating pong question, actually maiksi lang po ito, gaya lang po ito ng kahapon kapatid. So ito po ang first question, ito po ang question para sa umagang ito. What sort of deceptions will multiply in the last days regarding the second coming? Okay, so ano daw po yung uri ng panlilinlang na gagawin ng kaaway patungkol po sa second coming ng ating Panginoon. So madami po ito mga kapatid. So, sabi po ng Matthew 24 verses 5 verses 4, 5, 11, and 24, sabi po dito mga kapatid, and Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, ano daw pong sabi mga kapatid? Mag-ingat daw po tayo dahil baka daw po tayo ay ma-deceive ng kaaway dahil marami daw pong mga tao, marami daw pong mga kaaway ang mag-aangking sila daw po si Kristo, upang tayo daw po ay dayain. Sabi po dito, and many false prophets shall rise and shall deceive many, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Alam niyo po mga kapatid, kung matatandaan po natin yung story, ng story ni Moses and ni Aaron, doon po sa showdown, ni Moses and Aaron at ni Pharaoh mga kapatid. Yung ginawa ni Aaron, nung pagkahagis ng kanyang tungkod mga kapatid, naging ahas. At talaga namang hindi nabilib itong si Pharaoh kasi nga, yung kanya pong mga magicians ay kaya din itong gawin. Pero yun nga lang na naig pa rin ang katotohanan dahil kinain po ng mga ng ahas ni Aaron yung mga ahas na ginawa nitong mga prophets and magicians ni Pharaoh mga kapatid. So ibig sabihin lang, kaya pong gumawa ni Satan ng counterfeit. Gaya ng second coming ng Panginoon. Kaya pong gumawa ni Satan na tila baga na ito po yung daan patungong kaligtasan. Pero hindi po mga kapatid. Hindi po yun yung daan. Talagang
ito ay isa sa mga paraan para po malinlang madaya ng kaaway ang anak ng Diyos. Kaya nga po kung hindi po tayo maingat, kung hindi po sapat yung ating pong kaalaman patungkol po sa unang-una sa doktrina ng Panginoon, sa katuruan po niya. Pangalawa, sa mga sinasamahan po natin. Alam niyo po, kahit po mahal natin sa buhay, ay talaga namang pagdating sa prinsipyo, ay hindi natin po hahayaan dapat na mabali ang prinsipyo na galing sa Panginoon. Kahit sino pa po, mga kapatid. Dahil nakasalalay po dito yung ating pong kaligtasan. Sabi po sa ating note, mga kapatid, sabi po dito, sa selected messages, mga kapatid, sa ating pong note, we shall encounter false claims, false prophets will arise, there will be false dreams and false visions, but preach the word. Be not drawn away from the voice of God in His word. Talagang totoo po ng mga kapatid, nangyayari po talaga ito. Kahit po nung panahon din ng Protestantism, nung panahon po nila Martin Luther, sabi po sa kwento, ay nanagumpay na yung katotohanan, yung mga Protestants. Pero dahil hindi po natutulog ang kaaway, gumawa naman po siya ng paraan, no? Ang ginawa naman po niyang paraan para itong mga Protestant ay ma-deceive, Nagtayo siya ng mga extreme, nagtayo siya ng mga fanatics na paniniwala, So, ganoon din po sa panahon po natin. Talagang marami po tayong may encounter ng mga katuruan na gawang tao, mga katuruan na tila bagang parang katotohanan. Alam niyo po kasi, mga kapatid, syempre, lahat naman po ng religion ngayon, hindi naman nila sasabihin na hindi sila yung tunay na iglesia ng Panginoon, di ba mga kapatid? So kahit na wala naman sa Biblia, or kahit na parang nasa Biblia, hindi nila sasabihin na mali yung kanilang katuruan. Pero yun nga po, huwag daw po tayong uh, ma ma-hook dito sa mga ganito kasi mga kapatid, marami pong mahilig sa ganito. Na nakikipagdebate pa sila, tagisa sila ng talino, pero wala pong magandang mangyayari kapag inubos po natin yung panahon at oras po natin sa mga ganitong bagay. So patuloy po, sabi po dito, yeah, I have been shown many who will claim to be specially taught of God. You see, mga kapatid, sila nagki-claim na sinugo sila ng Panginoon, meron silang bagong liwanag, and will attempt to lead others, and from mistaken ideas of duty, they will undertake a work that God has never laid upon them. Confusion will be the result. Alam niyo po mga kapatid, yung mga Kristiyano po na ganito, yung mga tagapagturo po na ganito mga kapatid, na ililid yung iba sa kamalian, ay minsan madidiscern po agad natin mga kapatid. Malalaman po agad natin kung sino-sino itong mga ito. Unang-una, sila po yung mga tao na hindi tumadaan sa tamang proseso. Ano pong ibig sabihin ng hindi dumadaan sa tamang proseso? Halimbawa, mga kapatid, kapag nagyayaya itong mga tao na ito na, tara, mag-aralan tayo, kapatid. Meron akong bagong nalaman na katotohanan, bagong liwanag. Gusto ko to i-share sa'yo. Pero, huwag mo muna sabihin sa mga pastor, sa mga elders, tayo muna. Aralin muna natin. So, ganun mo mga kapatid, Kumbaga, itong mga tao na ito ay gumagawa palihim. Doon pa lang talagang strike one na yun, mga kapatid.
halata mo na merong itinatago merong balak na um, magdala ng kaluluwa sa kamalian, mga kapatid. Yun nga sabi dito, no? Um, I have been shown many who will claim to be specially taught of God. Ano po pong sabi, and will attempt to lead others and from mistaken ideas of duty, they will undertake a work that God has never laid upon them. No, so mahilig talaga itong mga tao na ito na gumawa no ng hindi naman gawain na hindi naman pinapagawa sa kanila ng Panginoon. At nakikita po din natin yan sa kanilang buhay. No, sa loob ng kanilang pamilya, ano po, sa kanilang ginagawa araw-araw. No? So, ito po yung mga tao na ito. So, next po, sabi pa po dito, Satan sees that he is about to lose his case. He cannot sweep in the whole world. He makes one last desperate effort to overcome the faithful by deception. You see, mga kapatid, sino yung apple of the eye ni Satan? Ang iba kundi tayo. Yung tayo po nag-aaral ng katotohanan. Ano po, ng Bible and Bible alone. No, na spirit of prophecy. No, talagang binupush niya yung effort sa mga faithful. He does this impersonating Christ. He clothes himself with the garments of royalty, which have been accurately described in the vision of John. This is disciple. Ano po mga kapatid? No? Kaya nga po may question na gusto ko po na kayo din mismo ang sumagot sa inyong sarili sa pamamagitan po ng sarili niyo pong pag-aaral. Paano po natin malalaman na yung gagawin ni Satan na second coming ay hindi kay Christ? Paano po natin malalaman na si Satan yun, hindi ang ating Panginoong Jesus? No? Kasi gagayahin po ni Satan yung second coming. So, paano po natin malalaman? No, alamin po natin, mga kapatid, aralin po natin. So, next po, sa mga malapit na po tayo. Sabi po dito, the days are fast approaching when there will be great perplexity and confusion. No? Kahit po nung panahon din ng Protestantism, talagang nalilito sila eh. No? Kasi nga, dumating yung Lutherans. No? Talagang naniwala sila kay Martin Luther. Pero dumating din yung mga fanatics. No? Dumating din yung mga extreme. No? Mga katuruan na wala naman sa Biblia. No? Talagang yung mga taong nagtuturo nito gusto lang maging leader. No? Gusto lang manguna. So, nagtayo sila ng mga ganitong samahan. Pero yun nga yung mga tao confused. Satan plot in angel robes will deceive, if possible, the very elect. No? The very elect, mga kapatid, kahit po yung mga napili na ng Panginoon, sila pa din daw po nadideceive. There will be gods many and lords many. Every wind of doctrine will be blowing. Those who have rendered supreme homage to science falsely so called, will not be the leaders then. So next po, lastly, those who have trusted to intellect, genius, or talent will not then stand in the head of rank and in file. They did not keep pace with the light. Those who have proved themselves unfaithful will not then be entrusted with the flock. In the last solemn work, few great men will be engaged. They are self-sufficient, independent of God, and He cannot use them. You see, mga kapatid, no, itong mga tao na ito, maaari, no, minsan, no, sila ay nagkakaroon ng influence. Ano po, sila ay nagkakaroon ng kakayanan na makapaghikayat. Pero, ano po, hindi hayaan ng Panginoon na yung kanyang faithful ones ay mapunta po sa
ganitong sitwasyon. Ay malayo sa kanya. No, may mga natatangay, may mga nadidisid pa rin, pero yun nga mga kapatid, hindi po hahayaan ng Panginoon na lahat mapunta dito. No, so ito po yung mga tao na ito na hindi po sila karapat-dapat sa tungkulin ng Panginoon. No, sila po ay yung may pananampalatayang stagnant. May mga lider-lideran na ah, nagtuturo po ng kamalian sa mga tao. So kasi natin ang mga tao ngayon ay gusto rin nila, yung mga miyembro ngayon ng iba't ibang iglesia ay gusto rin nila ng ah, hindi mabigat na religion, hindi kumbaga sasang-ayon sa kagustuhan nila. So hindi naman po tayo ganun. Ang religion po natin ay talagang pawang mga katotohanan lang. So mga kapatid, nawa po nabasa natin, mga napag-aralan po natin, ay tumatak po sa atin mga kapatid. Kasi alam po natin na pag dumating ang panahon na ito, ay maaaring tayo po ay matangay. No? Lalo na sa panahon po natin ngayon. So, talagang gagawin po ng kaaway lahat para po tayo ay. So, mag-ingat po tayo mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon, mag-aral po tayo ng kanyang salita, magbasa po tayo ng Biblia, ng Spirit of Prophecy upang maging handa po tayo sa darating po na kaguluhan at kalituhan sa salita ng Panginoon. Okay, so muli maraming salamat po para po sa araw na ito, sa inyo pong pag-tune in sa ating Facebook Live and Zoom meeting. I hope and I pray tayo po ay magkita ulit sa kinabukasan upang patuloy po mag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's pray mga kapatid para po sa pagtatapos. Dakila po namin Ama na sa mga langit. Maraming salamat po sa pag-ibig ninyo, sa mga katotohanan po na nabasa sa pag-aral. Ayun na po ang bahala sa amin Ama, magpaunawa ng mga katotohanan ito. Tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa amin pong mga suliranin sa buhay at ilayo niyo po kami sa mga snare ng kaaway. Kung meron pa po kaming kahinaan, tulungan niyo po kami Ama na ma-overcome ito at maging kalakasan po namin. Samahan po kami patuloy sa buong araw na ito, Ama. Ito lamang po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again po mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyo pong pag-tune in sa ating Facebook Live and Zoom meeting. Maraming salamat po and God bless us all.